Magandang araw mga kapatid. Ngayong araw gusto kong ibahagi sa inyo yung aking reflection about the Gospel of John. Okay. Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 15 hanggang 21. Si Kristo may mensahe na pinarating sa atin bilang isang reminder. What is that? Yung reminder na kung sinabi niya na, if you love me, you will keep my commandment. Kung mahal mo ako, you will keep my commandment. At ano yung commandments na sinasabi ni Kristo? Kung maalala natin, si Kristo nagsabi sa kanyang mga apostoles at sa kanya din na pagtuturo na mahalin nyo ang isa't isa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Love one another as I have loved you. Anong ibig sabihin nito? Na yung pagmamahal na yun, ang sentro ay hindi tayo, hindi ako. Ang sentro ng pagmamahal ay si Kristo. Love one another as I have loved you. Bakit ganun yung mensahe na gustong iparating ni Kristo sa atin? Anong klaseng pagmamahal ang gustong ipakita ni Kristo sa atin? Kung mapapansin natin sa atin, yung ating pagmamahal bilang tao, marami kasing kondisyon, di ba? May kuminsan o kalimitan, mayroon itong sinatawag na kapalit. Na, sige, mamahalin kita, pero mahalin mo rin ako. Kung hindi mo ako mahal, so hindi kita mahal. Diba? Parang gano'n na laging may kapalit, laging mayroong rason. Pero hindi iyan ang pagmamahal na gustong ipakita ni Kristo sa atin. Yung pagmamahal na pinakita ni Kristo sa atin, hindi yung love na may kapalit, hindi yung pagmamahal na may mga kondisyon. Yung pagmamahal na gustong iparating ni Kristo ay yung pagmamahal na mapagkumbaba. Na kahit siya nga, na kahit siya ang Panginoon, pinakita niya sa kanyang mga apostoles ang pagpapakumbaba nung hinugasan niya ang kanyang mga paa. Na a true leader is a good servant. A good leader is a good servant too. Mapagkumbaba. Yung pagmamahal na mapagkumbaba. Yung pagmamahal na sabihin nating maawain. Yung kahit na makasalanan, pinapatawad pa rin ni Kristo. Tayo, di ba? Tayo isa na doon sa makasalanan na pinatawad ni Kristo. Ito yung maunawain na hindi yung, sige, papatawarin kita pero forgive without any condition. Forgive without any kasunduan o kapalit. Minsan may mga sabi na pinapatawad kita pero hindi ko nakakalimutan yung ginawa. So, pagpapatawad ba yun?
Kasi ang pagpapatawad ay para kay Kristo, pinakita niya sa atin. Ang pagpapatawad ay walang kapalit. Yun yung tanda ng pagmamahal. Yung walang pinipili, yung nagmamahal na hindi mo pinipili kahit sino, kahit kaaway mo. Kasi kahit kaaway ni Kristo, hindi niya kinalimutan na mahalin. Hindi niya discriminate. Love without discriminating others, even your enemies. Diba? Nung namatay siya sa krus, nung pinako siya sa krus, kasama yung mga magnanakaw doon sa kanyang pagpapatawad. Kasama na yung mga naghampas sa kanya. Kasama na yung nagbato sa kanya. Kasama na yung mga lahat na nag-akusa sa kanya. Kasama na doon sa kanyang pagmamahal. Yung pagmamahal na handang magsakripisyo, na binigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Yun yung the greatest love of all. Yung pagmamahal na walang kondisyon, kundi handa niyang ibigay yung kanyang buhay para lamang tayo ay magkaroon ng buhay. Ito yung isang paalala ni Kristo sa atin na tularan ninyo ang aking pagmamahal. He gave us His own example of love through His works, through His actions, not mere words, kundi actions niya, nakita niya sa atin. Kaya minsan tanungin natin yung sarili natin, kung nagmamahal ba tayo ba ay nagmamahal katulad ni Kristo, katulad ni Jesus, na kapag may nakaaway tayo, kaya ba nating magpatawad? Na kapag may nangangailangan, handa ba tayo o nakahanda tayong tumulong na walang kapalit? O kapag mahirap magmahal, pinipili pa rin ba natin na magmahal? Alam mo yung napakahirap ng mahalin pero minamahal mo pa rin. Yung ilang ulit kang saktan pero pinapatawad mo pa rin, minamahal mo pa rin, nandyan ka pa rin. Dahil ang totoo, hindi nasusukat ang pagmamahal natin sa mga salita lang. Hindi nasusukat yung pagmamahal natin kay Jesus sa salita lang na, Lord, I love you. Pero may nadaanan kang taong nangangailangan, nilakbangan mo naman. May kapatid kang humihingi ng tawad sa'yo, hindi mo naman pinatawad. Nasusukat yung pagmamahal natin sa paraan ng pagtrato natin sa ibang tao. Kung paano natin tratuhin ng ibang tao. Kung paano natin pahalagaan ng ibang tao. Hindi tayo perpekto, pero subukan natin maging perpekto. Hindi naman tayo talaga perpektong tao. Pero ang paanyaya ni Kristo is subukan nyo yung pagmamahal na pinakita ko sa inyo. Kasi yung pagmamahal na yun yung magdadala sa inyo ng totoong klase
ng kayo na kung saan buhay. Kung gusto mong sundin o kung gusto nating sundin si Kristo, hindi naman natin talaga kailangan maging perpekto. Kailangan lang natin na magmahal ng totoo. Yung malinis, yung walang kondisyon. Dahil sa huli, ang tunay na sumusunod kay Jesus ay ang tunay na marunong magmahal. Tayo ay mahal ni Jesus. Kaya gusto niya rin tayo maging mapagmahal sa iyo. Sa tuwing may tunay na pagmamahal, nandoon si Kristo. Kaya iniwan niya yung pagmamahal sa atin dahil ito yung bagay na kung saan makikita natin siya, mararamdaman natin siya. Hindi lang ito simpleng emosyon o pakiramdam. Ang tunay na pagmamahal ay yung presensya ng Diyos sa gitna natin. Ito yung presensya ng Diyos na kung saan binabahagi natin sa iba. Kaya si Kristo ay nabubuhay dahil nakikita ng iba yung tunay na pagmamahal na walang kapalit. Kapag tayo ay nagpapatawad, tumutulong at nagmamalasakit, hindi lang tayo basta gumagawa ng mabuti. Pinapakita natin na si Jesus ay buhay sa atin. At hindi tayo nag-iisa. Ipinangako ni Jesus ang banal na Espiritu, ang ating Paraclete, na ibig sabihin, mayroon tayong tagapagtanggol, tagapayo, tagapagpagaan ng ating loob. Dahil alam ni Kristo na sa mundong ito napakarami ng tentasyon, napakarami ng pagsubok, napakarami ng mga dadaanan natin na hirap. Kaya hindi niya tayo pinabayaan kahit na siya ay nandoon na sa Ama, hindi niya tayo pinabayaan. Pinadala niya sa atin yung kanyang banal na Espiritu Santo. Bakit? Para mayroong tagapagtanggol sa atin. Sa panahon na tayo ay nahaharap sa matinding laban, sa matinding hamon ng buhay. May tagapayo sa panahon na kung saan tayo ay nawawala. Sa tuwing na tayo ay nakakaramdam ng kawalan ng pag-asa. At tagapagpagaan ng loob. Ito yung nabibigay sa atin ng consolation na kung saan nakakaramdam tayo ng pagmamahal ng Diyos sa gitna ng ating mga pinagdadaanan, na pinapaalala pa rin sa atin na sa ating paghihirap, ang Diyos kasama natin. Hindi tayo pinapababayaan. Hindi niya tayo kumbaga, hindi niya tayo nililisan, kundi sinasamahan pa rin tayo sa anumang pagsubok na buhay. Ito yung Holy Spirit, kaya naglalakbay ito kasama natin, katabi natin. Ito yung nagre-remind sa atin na hindi ako pinabayaan ng Diyos, kasi hindi niya ako iniwan mag-isa, kundi pinadalhan niya ako ng
isang tagagabay sa aking buhay. Ang banal na Espiritu Santo ay ang gumagabay sa atin kung paano magmahal kahit mahirap, kahit masakit, at kahit walang kapalit. Kaya ang gustong iparating ng ating ebanghelyo, no, yung mensahe niya na kaya sa bawat pagkakataon na pinipili nating magmahal, nandoon si Jesus at kumikilos ang Holy Spirit sa ating puso. Na ibig sabihin, hindi na natin kailangan kung saan pa pupunta. Nandyan lang mismo si Kristo. At ano yon? Nasaan yun? Na pagmamahal sa ating mga puso. Na sa bawat tibok ng ating puso, nararamdaman natin yung presensya ng Diyos. Na sa bawat pagbabahagi natin ng ating pagmamahal, na ibabahagi natin si Jesus. Na sa bawat pagsambit natin ng salitang pagmamahal, sinasambit natin ang pangalan ni Jesus. At si Jesus mismo ay naglalakbay sa atin kasama ng banal na Espiritu Santo. Kaya nawa sa linggong ito tayo ay maging isang katulad ni Kristo. Maging Kristo tayo sa iba, maging Kristo tayo sa ating sarili. Nawa yung pagmamahal ni Kristo ay hindi lamang mabubuhay sa ating mga bibig, kundi pati sa ating mga gawa. Nawa yung pagmamahal ni Kristo ay hindi lamang mananatili sa ating mga puso, kundi ito ay mailabas natin sa pamamagitan ng ating mga salita, sa ating gawa. Nawa tayo din ay makaramdam ng gabay ng banal na Espiritu Santo na sa ating pang-araw-araw na buhay, ginagabayan tayo, pinapaalalahanan tayo, at ipinagtatanggol tayo. Kaya lagi nating tandaan na tayo ay hindi nag-iisa, tayo ay hindi iniwan ni Kristo, kundi tayo ay pinagtibay ng salita at gawa ni Kristo kasama ng Espiritu Santo. Kaya sana sa buhay natin ito. Isabuhay natin yung commandment ni Kristo. And what is the commandment of Christ? Love one another. And what is that kind of love? Yung love na hindi selfish. Yung love na hindi nag-aantay ng kapalit. Yung love na hindi nagdi-discriminate. Kaya lagi din tayo manalangin na nawa magampanan natin yung ating tungkulin bilang mga Kristiyano, hindi lamang sa ating salita, kundi sa ating gawa. Maging Kristiyano tayo hindi sa pangalan, hindi lang sa pagbinyag sa atin, kundi maging Kristiyano tayo sa pamamagitan ng pagiging isang katulad ni Kristo sa ating buhay araw-araw. Maging katulad tayo niya na sumasama, nakikimuhay sa mga katulad din natin ng mga aba. Nawa na
Huwag nating isipin ang ating pansariling interes lamang, kundi yung interes na kung saan ipinakita sa atin ni Kristo. Na kung may mga taong nangangailangan, tumulong tayo na walang kapalit. Kung may mga taong humingi sa atin ng patawad, magpatawad tayo na walang hinintay na kondisyon o kung ano pa man, kundi magpapatawad na bukal sa ating puso. Magpatawad na may pagmamahal. Kahit ano pa yan. Nawa, sa huli, lagi nating tandaan na sa lahat ng hamon ng buhay, na sa lahat ng kahirapan ng buhay, may isang Kristo na nabubuhay sa atin. At kasama ng Espiritu Santo, yung banal na Espiritu Santo, hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay. Hindi tayo nag-iisa sa anumang hamon ng buhay. Na hindi tayo nag-iisa nagkikipaglaban sa araw-araw natin na buhay. Nawa tayo ay maging isang tunay na Kristiyano na kung saan nagpapakita ng pagmamahal ni Kristo hindi lamang sa salita kundi lalong-lalo na sa gawa. Maraming salamat at God bless us all. Nawa pagpalain tayo sa linggong ito sa paparating pang mga araw ating buhay. God bless us all.